Hello at welcome back sa ating channel. This is Mr. Miken at sa videong to ay sabayan niyo kung alamin ang kaganapan matapos natalo na ni Toji si Gojo. Kaya i-review na natin ang chapter 73 up to 74 and don't forget to follow me on my 2 Bilibili space for more early anime reviews, especially sa Chainsaw Man review natin and for Bilibili content only videos. Maraming salamat. Kaya huwag na nating patatagalin pa. Let's go! Konting recap muna, sa nakaraang chapter ay nasaksihan natin kung gaano kabrutal ang ginawa ni Toji sa ating bida para talunin ito. Na matapos niyan ay nung nasa Tombs of Star Corridor na sina Geto and Rico at nung nagdesisyon na sana si Ricong sumama na lang kina Geto at hindi ituloy ang pag-merge ay sa isang iglap ay bigla tayong nasurpresa nang nagawang mabaril sa ulo itong si Rico. Na sa paglingon ni Geto ay laking gulat niya na si Toji pala ang bumaril. Kaya sa pagpapatuloy ng sinabihan siya dito ni Toji na pinatay na niya si Gojo, makikita naghanda na nga itong si Geto at napalabas ng mga cursed spirits. Samantalang nagsalita naman si Toji dito na sabing ang Tombs of Star Corridor daw at ang Cursed Warehouse ay isang uri daw ng barriers para sa pagtatago. Kaya hindi nga ito nilalagyan ng mga gwardya sa labas. At na kung alam mo lang daw kung nasaan ang lokasyon at entrance nito, hindi ka na raw magkakaproblemang hanapin ito. Dalag pa niya na ang mga Jujutsu sorcerers ay masyado rong busy sa taong to, na sa labas daw ay napaka-hectic daw dahil nagkalat na rin ang mga flyhead sa buong paralan. Kaya sa mga tulad daw niyang hindi nagpo-possess ng curse energy ay nagiging invisible daw siya sa paningin ng mga sorcerers. Pero may problema raw dahil basta may hawak-hawak daw siyang curse tool ay nasisense na raw siya dahil sa curse energy na iniimit mula sa curse tools ng mga to. Maya-maya pa itinutok na ni Toji ang kanyang baril kaya kagad pinatake ni Geto ang kanyang curse spirit na parang isang dragon at habang patungo ito kay Toji ay binaril naman niya dito si Geto. Pero nagawang madepensahan ni Geto ang kanyang sarili gamit ang curse spirit na pinalabas niya. At may kitang diretsong umatake ang curse spirit na nagawa namang maiwasan ni Toji. Na ngayon nasa itaas na nagsasalita na naman na wikang may isa raw siyang curse spirit na nakakapag-store ng mga bagay. At yun daw ang ginagamit niya para magdala ng kanyang curse tools. Napasabi din si Toji dito na baka ang iniisip daw nitong si Geto na dapat ang curse energy ng kanyang curse spirit ay nasisense niya. Nasabi naman ni Toji na sa bayluan nitong curse spirit na nasa isang maliit na form na wikang ang curse spirit daw na to ay pinapaliit niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglunok ng sarili nitong katawan. Then sa form daw na to ay ini-ingest daw niya ang curse spirit at na dahil sa tila by invisible siya ay masasabi niyang invisible din daw ang kanyang tiyan. Kaya na may nakakalabas-pasok daw siya sa mga barriers dahil sa wala siyang curse energy at na ini-ingest niya ang curse spirit na to na nakakastore ng curse tools. Paliwanag pa ni Toji na kaya nga raw hindi curse tool ang kanyang ginamit noon kay Gojo dahil gusto niya manatiling invisible o hindi nasisense ng taong may 6 eyes na si Gojo. Pero naman daw niyang unahin noon ang Star Plasma Vessel subalit medyo risky daw yon na i-reveal kaagad ang kanyang sarili kay Gojo. Sagot naman ni Geto sa mga pinagsasabi ni Toji na wikang tumahimik ka. Nasabi pa ni Geto na isang heavy restriction yan, diba? Natulad sa amin na kung i-reveal namin ang impormasyon tungkol sa abilidad namin magkakaroon kami ng advantage. Hindi yan ang gusto kong malaman, wika ni Geto. Kaya nagtanong naman itong si Geto kung paano daw nalaman ni Toji ang entrance patungo dito. Na minake sure naman daw nila na wala daw silang maiwang kahit anong mga tira na magbibigay ng clue patungo dito. Sagot naman ni Toji na ang mga tao nag-iiwan ng hindi lang daw curse energy, kundi pati amoy, footprints o iba pa. At na isa pa, mas matalas daw talaga ang kanyang 5 senses. Salamat daw sa kanyang 0 curse energy. Tugon naman ni Geto na wikang may isa rong babae na dapat inasa entrance din. Kaya tinanong ni Geto kung nasa na ba ang babaeng yun, which refers kay Misato. Sagot naman ni Toji na yung maid. Patay na yun. Wala naman akong pake kung buhay siya o hindi. Kung maswerte siya, buhay siya. Kaya wika naman ni Geto na ganun ba? Sige, mamatay ka na. Sabay pinatake na naman ni Geto ang kanyang curse spirit subalit nang papaatake ito, pasimple lang itong hinati ni Toji hanggang sa dulo. Kaya nang nawala ang curse spirit mabilis namang dumistansya si Geto na ngayon gulat dahil pasimple lang daw na nahiwa ni Toji ang kanyang rainbow dragon na ito pa naman ang may pinakamatigas na balat sa lahat ng kanyang curse spirits. Maya-maya pa laking gulat ni Toji nang bigla siyang nakaramdam ng presensya sa kanyang likod na para bang nakulong siya under sa isang domain. At yun ay kagagawan pala
wika ng curse spirit ni Geto na nagsasalita ngayon at patanong na wikang maganda ba ako? Napangiti naman si Toji at kagad niya nalaman na ang curse spirit na to ay isang klase pala ng vengeful spirit na may innate domain with a binding vow na hindi nasisira hanggat hindi nasasagot ang tanong na itong vengeful spirit. Kaya medyo na-intriga si Toji dito kung ano kaya ang magiging result sa sagot niya. Kaya sagot naman ni Toji sa tanong nitong vengeful spirit na wikang okay ka naman pero hindi kita type. Matapos niya ay maya pa biglang may curse energy na lumalabas sa may kamay nitong vengeful spirit at biglang lumabas ang parang gunting na ngayon hawak-hawak nito. At matapos niya ay biglang natupi ang buhok ni Toji at namuntik nang matanggal pati ang kanyang tenga na medyo kinagulat niya. Matapos niya ay biglang may nagsisipaglabasan ng mga malalaking gunting na papaatake ngayon kay Toji na pasimple lamang pinagde-deflect at kinounter ni Toji ang mga atake na to na ikinagulat rin ng vengeful spirit. Kagad naman kumilos si Geto at pumunta sa likuran ni Toji, subalit napansin naman ito ni Toji na sa isipan niya ngayon masasabi niyang sira ulo daw talaga itong si Geto na nakuha pa raw nitong lumapit sa kanya. Sabi naman ni Geto na wikang ito ng katapusan mo at sinubukan na ni Getong kunin ang curse spirit ni Toji dito na ayon sa paliwanag na ang curse technique manipulation raw ay ang technique na nagagrant sa user na makakuha ng curse spirits at na kung ang gap daw ng user at ng curse spirit ay mga nasa 2 or more pwede kunin ng user ang curse spirit na walang condition. For example, dito ang gap ni Geto at ng curse spirit ay medyo malayo dahil si Geto ay nasa banda ng special grade rank while nasa 3rd grade naman ang curse spirit kaya pwede niya itong kunin kahit walang conditions. Matapos niyan ay nag-iisip naman dito si Geto na bagamat may angking abilidad daw itong si Toji masyado naman daw mahina ang kanyang curse spirit so okay lang daw o kaya niya rong kunin ito dahil kung makukuha niya ang curse spirit na to mawawala na rin ang nagsisilbing inventory ni Toji ng kanyang mga armas so makakaatake na raw siya physically. Subalit biglang na-repel ang pagkuha ni Geto sa curse spirit na iginabigla niya. Maya pa biglang napalabas ng weapon ng curse spirit at mabilis na iniwan ni Toji ang isa niyang weapon sa ere at kagad magkasabay na atake niya si Geto at ang vengeful spirit na maya pa nagdurot ang atake na yun ng napakalaking sugat at damage kay Geto. Matapos sinundan pa niya ito ng napakalakas na sipa na napabagsak na talaga kay Geto at nagsalita naman si Toji na magiging maayos lang daw ito dahil sorcerer naman daw siya at napapatayin daw talaga niya to kung Shikigami user lang daw siya. Kaya lang dahil sa curse manipulator siya hindi raw niya alam kung anong mangyayari sa mga curse spirit na na-ingest ni Geto pag mamatay siya kaya iiwasan na lang daw niya mapahamak pa. Sabay tinadyakan naman ni Toji ang mukha ni Geto na wikang magpasalamat ka sa mga magulang mo. Dagdag pa ni Toji na kahit sila daw ang blessed at ipinanganak na may talento natalo pa raw sa tulad niyang unggoy na hindi nga nakakagamit ng jujutsu. Sabi pa niya kay Geto na wikang wag mong kakalimutan na kung gusto mong mabuhay ng matagal maya pa may naalala naman si Toji dito na sabi pa niya dito na naalala ko na Megumi ibig sabihin blessings. Tama ako nga palang nagbigay sa kanya ng pangalan na yan. So naalala pa niya si Megumi dito mga kaibigan na medyo nakakatawa lang na sa ganitong moment pa niya naalala ang pangalan ng kanyang anak. At kaunting impormasyon lang mga kaibigan na isa sa mga kondisyon sa teknik ni Geto ay hindi niya nakukuha ang curse spirit na pagmamay-ari na ng iba na kailangan pa munang mamatay ang owner ng curse spirit bago niya makuha ito. Makikita natin yan sa Jujutsu Kaisen Zero na kung saan inattempt niya sanang talunin si Yuta upang mabasa kanya si Rika at na ang nangyari kanina kasi it is either neto lang nalaman niya na ganito palang condition ng kanyang curse technique o di kay hindi niya alam na naka-establish na pala ng master-servant relationship si Toji at ang kanyang curse spirit. Anyways matapos niyan makikita sa sumunod na panel na medyo gumalaw ang kamay ni Gojo. Sa sumunod na eksena naman ay niluwa naman ng curse spirit ang bangkay ni Riko at nasabi pa ni Toji na ito na raw ang bangkay ng Star Plasma Vessel na si Riko Amanai. Kompleto, walang labis, walang kulang. Chinek naman ito ng isang taong nagngangalang Shigeru Sonoda na isang representative ng Star Religious Group at na nagsalita ito na makukuha na raw ni Toji ang pera na napag-usapan nila at nadadagdagan pa raw nila ito dahil sa abala. Sagot naman ni Toji ng wikang ang bait mo naman. Wika naman na lalaki na hinire daw talaga nila si Toji pero ang akala nila noon mag-fail lang daw ito. Dalag pa niya na ang Star Religious Group umano ay nagsimula pa raw noong Nara period na kung saan sa panahong yan pinapakalat pa raw ni Master Tengen ang Japanese Buddhism at na nagpreach sa mga moral values at tungkol sa foundation ng Jujutsu sorcerers. Subalit hindi raw talaga nagkakasundo ang mundo ng Jujutsu at religion. Kaya dahil sa difference daw na to nagsimulang mag-emerge ang Time Vessel Association. Dahil dyan ipinosisyon daw talaga nila ang kanilang sarili bilang mga non-sorcerers. Nabanggit din niya na ang mga sorcerers ay binibigyan daw ng authority whereas ang tulad nila ng mga non-sorcerers ay hindi man lang binibigyan ng boses. Pero ngayon nagsimula na raw. Dumating na raw ang oras, ang ipinagbabawal do umano
sa nakasulat. Dahil ang tangi lang daw nilang wino-worship ay si Master Tengen. At ang target nila pala ay pigilan nilang madumihan o madungisan umano si Master Tengen sa pamamagitan ng pag-merge kay Rico. Kaya kung hindi raw sila kikilos, tsak na matatalo talaga sila. Pero sigurado naman dang o-oppose ang mga sorcerer sa plano na to at tatalunin sila kung susubukan nilang pigilan ng pag-merge. Kaya ngayon, wala na raw silang pakialam pa. So kaya pala pinatay na lang nila si Rico mga kaibigan. At na ngayon, nasa kanilang kamay na raw ang inaakala nilang nawala na sa kanila noon. Sagot naman itong kasama ni Toji na wikang pero pag magwawala si Tengen dahil hindi ito na-merge, tsak na magiging kalaban naman daw ito ng sangkatauhan. Sagot naman itong si Sonada na wikang wala raw silang pinagsisisihan dito. Matapos yun, isumenyas naman si Toji na sira ulo raw talaga yung lalaki. Kaya tinanong naman ni Toji ang kanyang kasama na kung bakit hindi raw nito pinatay noon yung maid, which is si Misato, na sinigurado naman daw niya talaga noon na ipapatay ito. Sagot naman nito na naiintindihan niya raw kasi ang plano nitong si Toji noon na mas mainam daw talagang buhayin na lang yung maid para madistract sila kaysa si pinatay nila yun. Dadag pa niya na bakit sa Okinawa parang napili ni Toji yung lugar noon at napatawa na lang daw siya dahil buti na lang daw naging maayos na ang lahat. At habang nag-uusap sila at papalabas, niyaya naman siya dito ni Toji na wikang tara, kain tayo sa isang mamahaling restaurant. Sagot naman itong lalaki na pangiti na wikang wag na, alam ko namang hindi ka magbabayad Nangako naman ako sa sarili ko na sasamahan lang kita sa business o sa impyerno. Wala nang iba pa. At habang naglalakad si Toji na mag-isa, ibigla siyang nakasalubong ng animoy isang multo o di kay isang tao na nagtataglay ng kapangyarihan ng Six Eyes at Limitless. Yan ay walang iba kundi si Gojo Satoru na wikang yo, long time no see. Na sobrang ikinasurpresa ni Toji na sabing, seryoso ka ba? Sagot naman ni Gojo na sabing, oo, buhay na buhay ako. Sabay pinakita ni Gojo ang kanyang sugat sa noo na ngayon unti-unti na rin gumagaling. Nang makita ito ni Toji, napasabi siyang reverse curse technique. Tugon naman ni Gojo na nakangiti na sabing, tama ka. Sinuko ko ng sarili kong makipaglaban sa iyo nung nagawa mo ng masaksak ang leeg ko noon. Kaya binuhos ko ang lahat para i-perfect ang technique na to. Dahil pa ni Gojo na ang curse energy ay isang negative energy daw na nakakapag-enhance raw sa kakayanan ng katawan. Kaya kailangan daw itong i-multiply sa negative energy para makagawa raw ng positive energy na yun ay walang iba kundi ang reverse curse technique. At Nanchorie raw ay napakasimple lang naman daw pero hindi niya nagagawa ito noon. Na kahit nga ang taong nakakagawa raw nito ay hindi rin kayang magpaliwanag kung paano ito gawin, which refers kay Shuko Ire. At habang nagpapaliwanag si Gojo rito na tawa ng tawa, napansin naman ni Tojing parang high daw ito. Sabi pa ni Gojo na nakuha na raw niya kung paano ito gawin nung nasa bingit na raw siya ng kamatayan. Ang core daw ng curse energy. Dalag pa niya na natalo raw si Toji dahil hindi daw nito pinutol ang kanyang ulo. O di kaya tinapos man lang siya nito gamit ang curse tool at hindi ang isang normal lang na kutsilyo. Napangiti naman si Toji na may halong inis na wikang natalo. Nagsisimula pa lang ang laban. Sagot naman ni Gojo na ngayon tawa ng tawa na wikang ha? Siguro. Oo, siguro nga. Siguro tama ka. Sino kaya ang mananaig sa final battle ni Gojo versus Toji? Magiging challenging ba rin ba ang labanang to o magtatapos ito sa brutal na namang paraan? Yan ang ating abang sa round 2. Rematch o final battle ni Gojo versus Toji. At dyan lamang yan sa ating channel kaya kung nagustuhan niyo yung video maaari niyo pong pindutin ang like, follow and subscribe para palagi kayong maging updated sa mga latest release natin. Maraming salamat. So now let's proceed to shoutout sessions. Shoutout sa iyo Benz Rodriguez from Mariveles, Bataan. Shoutout din sa iyo Mikasa. Mark Munloy, maraming salamat kaya shoutout din sa iyo. Kosh from Muntinlupa, shoutout sa iyo. And Ryan De Lunas from Balayan, Batangas, shoutout din sa iyo. Junjun Lago, shoutout sa iyo dyan sa Pansitan, Bulihan, Silang Cavite. And Ray Absede from Misamis Oriental, shoutout din sa iyo. Shoutout sa iyo Boryot Lamok na nagpapa-shoutout sa Tutor family, Impuesto family, and Deloso family dyan sa Taiwan. Shoutout po sa inyo. Nathan Briones, shoutout din sa iyo. At sa mga tropa mo dyan sa Bacoor, shoutout din sa inyo at maraming salamat sa panonood. Angelica Iparua Batak, shoutout sa iyo. Maraming salamat sa support. And also Adrian S. Austria, shoutout
shoutout din sa'yo. Lastly, shoutout kay John Benedicto Vicio at Jericho Ruizo from Leyte. Ayan, maraming salamat sa panonood. This is Miss Johnny Meken. See you on my next videos. Arigatou gozaimasu. Jane!